Hindi totoo. Yan ang maikling tugon ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno sa ulat na papalitan nitong Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Bogie T. III. Dagdag pa nito, patuloy nitong sinusuportahan ang liderato ni Speaker Bogie. 2 buwan na ang nakalipas mula ng iluklok na Speaker ng 20th Congress ang Isabela 6th District Representative. Ito ay matapos na magbitiw bilang Speaker si late 1st District Representative Martin Romualdez noong September 17 dahil sa pagkakadawit ng kapulungan sa mga aligasyon ng katiwalian kaugnay ng flood control projects at insertions sa 2025 budget. Kamakailan naman ay muling napaulat ang palit liderato sa Kamara sa gitna ng tumitindi pang mga kontrobersyang kinakaharap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na ang aligasyon ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson Saldico na ang presidente umano ang nasa likod ng 100 bilyong pisong halaga ng mga proyektong isiningit sa 2025 national budget sa pamamagitan ng dating budget secretary na si Amena Pangandaman. Wala namang alam kaugnay ng umano'y 100 billion pesos insertions si House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ito ay kahit kabilang ito sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 national budget kung saan umano nangyari ang insertions. Nag-open yung Bicam, tapos dinesignate yung chairman ng Committee on Appropriations, si Saldico sa House, at saka yung chairperson ng Committee on Finance to reconcile the conflicting provisions of both houses. Inasure nila na reconcile na binigyan kami ng summary ng conflicting provision at yun po ay aprobahan na. Hindi po kami kasali doon sa mga insertion. Wala kaming kaalam-alam doon. Ako, personally. Kagaya rin ng ibang kongresista, duda si Representative Libanan sa iba pang aligasyon ni Ko, kabilang na ang umano'y pagbabanta sa kanya ng dating House Speaker na si late Representative Romualdez. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.